Hello minasan, konnichiwa. Pangarap mo din bang makarating sa South Korea? Kulayan mo na yung pangarap mo na yan dahil in this video, isi-share ko sa inyo yung pinakamurang accommodation na napagstayan ko. Pero, pang 5-star hotel ang service and amenities. Madalas ako mag-travel mag-isa sa South Korea, especially sa Seoul. And kapag mag-isa nga ako, mas gusto kong nag-i-stay sa hostel. Bukod sa mura na siya, marami ka pang magiging bagong kaibigan kasi usually ng mga nag-i-stay sa hostel ay mga backpackers or iba't ibang lahi. So nakakatuwa ma-experience yung ganung bagay. Marami na akong iba't ibang hostel na napagstayan sa Seoul pero hindi ako naging komportable. Pero dito sa hostel na to, talagang dito na ako mag-i-stay. Every time na magta-travel ako mag-isa sa Seoul. And ito yung building niya. And located siya sa center of Seoul, sa Itaewon. Kaya naman very accessible siya sa lahat ng tourist spot. And ito yung pinaka-entrance niya. H Hostel. Tara, pasok tayo. Yan, pagpasok mo, diretso ka na agad sa taas dahil nandun yung check-in counter. Doon nagche-check-in and check-out. And ayan, ang lamig dyan sa hotel na yan. Grabe, hostel na yan. Summer na kasi sa Korea pero sobrang lamig dyan sa hostel na yan. Kahit sa room. And ito yung sinasabi ko. Common area. Ayan, may sala dyan, may TV. Pwede kang manood dyan. May mga gitara, may piano. So, pag nakatambay kayo dyan, pwede nyong gamitin yan. Ito yan. And dito din nagbe-breakfast pag morning. And then, nakita nyo, may printer, may pamplansya, may microwave. So, kompleto talaga dyan. Lahat ng kakailanganin mo, nandyan na. Hindi ka gaya sa ibang hostel talaga, mangangapa ka talaga ng ang daming kulang. Ayan. And dito, very Instagrammable pa siya. And sobrang linis, promise. And ito yung breakfast niya. Ito yung pre-breakfast niya. May bread, may egg na ikaw ang magluluto. May coffee, may juice, may milk, and cereal. Yan, ganyan lang naman ang mga breakfast talaga sa hostel. And usually, kasama na yan sa binayaran nyo. Pre-breakfast na yan. And akyat naman tayo dito sa rooftop. Ayan, pwede rin kayong tumambay dito. Ayan, maganda dito pag gabi, kaya lang hindi ko na na-videohan. Ayan, kasi madaming pagod ang lola nyo. Ayan yung pinaka-view. Kita nyo yung Namsan Tower. Diba? Ang ganda dyan pag gabi, masarap tumambay dyan. And of course, punta na tayo sa pinakahihintay nyo, ang room tour. Ito, ayan, may sarili siyang CR. Ayan, may vanity dyan, may ref, may TV, and may isa pang mirror dito kung saan pwede kang mag-selfie. Ayan siya. And ito yung pinaka-bed niya. Grabe, sobrang comfy ng bed na yan. And malaki siya para sa isang tao. Hindi ka gaya sa ibang hostel kasi usually bunk bed. So, hindi ka na makatayo. Diyan pwede kang tumayo para makapagbihis ka. And ayan siya. Diba? Sobrang lahat ng amenities na usually wala sa ibang hostel ay meron sila. Like yung ref and TV. And ayan, meron pa dyan na locker dyan para taguan mo ng mga gamit mo. Kasi syempre may kasama kang iba. So ayan, may kasama ako dyan na taga US and Taiwan yata yung isa na yun kasi Chinese yung salita niya. So, ayan siya. And ang pinaka nagustuhan ko dyan ay yung CR niya ay nasa loob ng kwarto. Kasi usually, ang mga hostel, talaga ang CR ay nasa labas. Kahit sa ibang bansa, hindi lang sa Korea. Talagang pag hostel, nasa labas ng room ang CR. So, yun ang medyo hindi ako komportable. Kaya, sobrang happy talaga ako dito sa H Hostel. Dito na ako mag-i-stay lagi. And let's go sa hallway. And ito, may laundry area dyan. Pwede kayong maglaba dyan. And bibili lang kayo sa reception ng sabong panlaba. And pwede na kayo maglaba, diba? And kung hindi ka naman komportable na may kasama, kagaya nung binukong room, meron din silang private room. For example, family kayo or couple, meron din naman silang private room. So, ayan siya. And ito yung common area ulit.
one last look para i-book mo na yung pinaka hihintay mong Korea dream. So, wag ka na magdalawang isip, i-book mo na yan, and dito ka magstay dahil mag-e-enjoy ka talaga dito. Yun lang, and thank you for watching!